us through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. Nung nabubuhay pa daw si Pablo, sinabi daw ni Pablo na siya din hindi niya magawa, may kasalanang nakatira sa kanya. Pero wala na raw kasalanan si Pablo. Pero hindi sinabi ni Pablo na wala siyang kasalanan. Hindi, kundi sinasabi niya na yung mga kasalanan niya na justified yon. Pero hindi sinabi ni Pablo na yung patuloy niyang pagkakasala justified pa rin. Kaya nagagalit ang Espiritu Santo sa aral ng Osas na ikinakatwiran nila na wala silang kasalanan kahit nagkakasala. Pandaraya po yun. Dahil may araw ng paghuhukom. Mabuti kung walang araw ng paghuhukom. Tatanungin kayo, nagkakasala ka ba? At ang magtatanong sa inyo ay mga hukom, mga banal. At sila ang hahatol sa mga matitigas na ulong mga pastor na itinuturo nila na nagkakasala pa raw sila. Baka raw siya may tanong na dyan. Pausukin natin ito. Tinatawagan namin ang mga pastor ng Osas. Pinapatay ng Diyos ang aral ninyo. Ginagamit ninyo ang biyaya. Para ano? Magpatuloy kayo sa pagkakasala. Tinatapos na ng ROG ang aral ng once saved, always saved. Faith alone lang daw. Bible alone lang daw. Sa biyaya lang daw. Kulang po yun. Ang inaalis ninyo ang gawain ng banal na Espiritu. Buhay ang Diyos. Active faith, living faith. Faith na gumagawa, hindi patay. Dahil namatay na tayo kay Kristo. Namatay na tayo, kaya nakasama na ang mananampalataya sa unang pagkabuhay. At hindi na muling mamamatay pa ang hinatulan na sa kamatayan na nakasulat sa Romans 6. Pero ang mga Kristiyano ngayon, mga pastor, itinuturo, mamamatay daw muna sila dahil sa kasalanan at saka daw sila bibigyan ng maluwalhating katawan. Di ba, Jevan? Tama. Sige, Kaso, Jevan. ang problema bro, ang problema dyan, pagdating sa Book of Revelation, walang nagkakasala na nakakapasok sa langit. Di ba? Tingnan mo ang Book of Revelation. Meron bang nagkakasala na nakapunta sa langit? Wala eh. Di ba? Klaro. Lahat ng gumagawa ng kasalanan, hindi makakapasok. Sarado ang langit para sa inyo. So, nagsasayang kayo ng oras sa pagkiklaim na kayo ang tunay, kayo ang ganito. Di ba? Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa Biblia, walang nakakapasok na sino man na nagkakasala sa langit. At saan tayo hatulan, Jevan? Sa mga gawa ba o sa katuwiran, sa salita? Ayon sa Mateo 12, 36, 37. Sa katuwiran kayo hahatulan. Hindi sa gawa ninyo. Kasi lahat ng kasalanan mapapatawad. Pero ang walang kapatawaran, yung dila ninyo. Dahil dila ng demonyo yan. Pag sinabi ninyo ang dila ng demonyong nagkakasala kayo, iyan ang magpapahamak sa inyo. Basahin natin Mateo 12, 36, 37. Sa araw ng paghuhukom. Pakinggan. Basahin natin. Matthew 12, 36, 37. Ito ang mangyayari. At nangyayari na ito, hinuhukuman ng mga tao, tinatanong ng mga hukom, ng mga banal, sabi dito, nagkakasala ba kayo? at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.
sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ikaw ba naman, humarap ka sa judge, tinanong ka, guilty ka ba or not guilty? Ikaw ba naman yung abogado mo, sasabihin, guilty po kami. Mayroon bang abogado na ipapahamak ang kanyang kliyente? Ang ROG ang abogado ninyo ngayon. Kami dapat ang sasagot sa tanong na yan para sa inyo. Sasabihin namin hindi kayo nagkakasala. Not guilty, Your Honor. Itong nakasakdal na ito. Not guilty ito dahil binayaran na ang kasalanan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Not guilty na po ito dahil kay Kristo. Pero anong turo ng mga pastor? Nagkakasala pa po kami. Dahil tao lang kami, hanggat nabubuhay kami, nagkakasala kami. Yan ang sa unang Korinto 3:15. Ligtas itong mga pastor na ito dahil sa amin. Oo, dahil sa amin ligtas ito, pero itong walang madadala sa Panginoon itong mga pastor na ito. Hindi kami nagsasalita dito na nagpapakyut. Hindi, pinagagalitan namin itong mga bulang pastor. Ito yung nakasulat. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ligtas kayo. Bakit? Andito kami nagpapatawad sa inyo, mga pastor, pero kawawa naman yung mga tinuturuan ninyo. Hindi nyo madadala. Pero napakabuti ng Diyos. Mayroon pa rin kaligtasan. Kaya lang wala kayong gantimpala. Pero kung babaguhin ninyo ang turo ninyo, ituro ninyo na hindi nagkakasala ang mga tao ngayon para naman magbago sila ng kaisipan at magbago rin ang kanilang mga ugali. Paano magbabago ang ugali, J-Ban? Esther, paano magbabago ang ugali? Ang dila, nagkakasala. Dila ng demonyo yan. Aalipinin sila. Baka may tanong na siya, batin mo lang. Meron ng mga tanong bro sa Facebook. Okay, ang shoutout pala sa ating nasa live kay Emmy Alfonso, shoutout sa kanya muna. At sa ating sa aking mga sister, si Sister Nena ng Catholic, si Sister Grace, sa siyang XMCGI, shoutout sa inyong tatlo. At question dito, sabi ni Althea, kung hindi ka na nagkakasala, bakit sinasabi sa unang Juan 1:8 kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili? Yan ang aral ng OSAS. Wala na kayong kasalanan, sabi ng mga pastor ng OSAS. Justified na ang mga gagawin ninyong kasalanan, kaya nagagalit kami. Bayad na. So, bayad na niya kahit kayo nagkakasala. Ang sinasabi namin, unang Juan 3:9, ang mga anak ng Diyos, ang mga banal, hindi yan nagkakasala para sabihin namin sa inyo ang magandang balita na kayo ay hindi nagkakasala. Sa katuwiran, ginawa na ito ng Panginoon. Pero anong sabi ng mga pastor? Wala na kayong kasalanan. Amen. Yan ang unang 1:8. Ang unang 1:8, ang sabi dyan, walang kasalanan. Sabi ito ng mga pastor ng OSAS. Ang sinasabi ng Diyos, kaming mga banal, hindi nagkakasala. Tama. Anong pagkakaiba ng hindi nagkakasala? Ang pagkakaiba ng hindi nagkakasala sa walang kasalanan, yung walang kasalanan, yan ang resulta ng hindi nagkakasala. Pero ang sabi ng OSAS, wala kaming kasalanan kahit nagkakasala. Kahit kami nagkakasala, wala na. Kaya sinungaling, di ba? Sinungaling, nadaya. Mga sinungaling itong mga pastor na ito.
Wala na kaming kasalanan. Pero Pero yung nagkakasala. nagtanong Russia, hindi sinasabi ng unang 118 na hindi nagkakasala. Hindi. Ang sinasabi dyan, walang kasalanan. Yan ang sinasabi ng mga osas. Tama. Justified na. Hindi na ibinibilang ang mga gagawin na future. Aba, mabuti pa yung kasalanan, binigyan nila ng katuwiran, binigyan ng future. Ay, yung kabanalan, wala ng future. Wala na. Wala ka ng pag-asang maging banal. Oh. Paano kang walang kasalanan, nagkakasala ka? Nagkakasala Kaya sabi daw ni sila. Juan, kaya Ngayon. sabi ni Juan, pag sinabi yung wala kayong kasalanan, mga sinungaling talaga kayo. Kasi Sinungaling. di ba? Ang mga osas talaga sinungaling. Sabi ng ahas kay Eva, kahit kayong magkasala, wala kayong kasalanan. Kahit labagin nyo yan. Oh. Kaya panahon na para... Kay Kristo kayo, kay buwagin yung Kristo na osas kayo, yan. di ba? Kay Kristo na tayo. Pero nagkakasala pala. Alam niyo mga kapatid, ang tinuturo namin, yung katuwiran. Kasi ang maging banal, gawa ng Holy Spirit yan. Sa mga pinili yan na ipangaral na hindi kayo nagkakasala para sa inyo ang katuwiran. Para sa amin naman ang kabanalan. Hindi kayo karapat-dapat magturo na hindi kayo nagkakasala kung ang nagtuturo ay nagkakasala din. Pinabanal kami ng Diyos para sabihin sa inyo na hindi kayo nagkakasala. That's the law of God. At ang pinakikinggan ng Diyos kami, hindi ang mga pastor ninyo. Tanungin niyo yung pastor niyo kung nagkakasala sila. Ay, oo, tao lang tayo. Nasaan ang Holy Spirit? Nasaan si Kristo? Wala. Baka may sasabihin si Esther. Dito sa kabila, Telong. Sige. Nandun yata sila sa May kabila. babasahin na akong talata. Ito sabi dito sa Titus 2:11. Ito yung sa mga biyayaan, no? Tingnan nyo ha. Kasi minsan kasi yung biyaya, dahil may biyaya naman daw, kino-cover niyang biyaya yung kasalanan. So ibig bang sabihin ito pang biyaya ang nagtuturo para ang tao ay magkasala o para tumalikod? Ito sabi, tingnan nyo. Titus 2:11-12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin. Ano daw tinuturo ng biyaya sa atin? Upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. So pagiging makalaman to, ay mararapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ayun, nagtuturo ang biyaya na ano daw, lalo bang magkasala ang tao? Hindi, nagtuturo para tumalikod sa kasalanan. Saan? Sa kahalayan ng sanlibutang ito. Yun palang itinuturo ng biyaya. Pero bakit ganon? No, na sinasabi nila na sila ay may biyaya, pero bakit hindi tumatalikod? At sasabihin nila na wala nang kautusan sapagkat sila ay nasa ilalim ng biyaya. Ay di dapat kung sila ay wala na sa ilalim ng biyaya, hindi na dapat sila nagkakasala. Diba? Kasi kung ang kautusan na nagiging dahilan, dapat hindi sila nagkakasala, naabsuelto na sila dahil sa biyaya. Pero bakit ganun? May biyaya na nga, pero bakit patuloy pa rin? Kaya ang nangyayari, ito ba ang nagiging lisensya ng pagkakasala ng tao? Dapat bang magpatuloy ang tao sa pagkakasala? Anong sabi doon sa Roma 6:1? Basahin natin. Roma 6, dali ha. 6, 1 and 2. Ano sabi dito? Magpapatuloy ba tayo sa pagkasala? Sige, tingnan natin. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Aba, ano sabi sunod?
ay huwag namang mangyari sa ibang salin, hinding-hindi. Tayong mga, take note, tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay? Pariyan. Nakikita kaya nila ito, yung word na tayo nga'y patay na sa pagkakasala. Paano ka mabubuhay sa pagkakasala kung ikaw ay patay na dyan? Ang biyaya ang nagtuturo para ang tao ay tumalikod sa pagkakasala at pinapatay niya ang gawa ng kasalanan dahil si Kristo yan. Kaya nga pag sinabing ikaw ay nasa biyaya, dapat may bagong pagkatao ka na dyan. Wala ka na sa dati mong pagkatao dyan. Kung ikaw ay tunay na ipinanganak sa Espiritu. Dahil ang tunay na ipinanganak sa Espiritu, yung dati niyang pagkatao na ipako ng kasama ni Kristo. Kaya nga sabi doon sa Galatia 2:20, hindi rin yata ito nababasa. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kung hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, ay sinong pumalit sa bago mong sarili ngayon? Ibig sabihin, patay ka na sa dating ikaw. Yung dati mong pagkatao, mali sa iyong bagong sarili ngayon, sa iyong bagong pagkatao ngayon. Sabi doon, napako akong kasama ni Kristo sa krus at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So napalitan ka pala yung iyong sarili ng bago. Sinong pumalit? Si Kristo. Buhay ni Kristo ang pumalit sa bago mong sarili ngayon. May bago kang pagkatao, pero ang bago mong pagkatao ngayon, hindi na ikaw yan. Yan ay si Kristo na ang bumubuhay sa bagong pagkatao mo ngayon. Kaya ang sabi doon, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. May laman na naman tinukoy dito. Ibig sabihin, may bago kang pagkatao, may laman ka din naman, pero hindi ka na makalaman. Na dating katulad ng dati. Wala ka na doon. Yung bagong pagkatao mo ngayon, may laman ka, pero ang bumubuhay sa iyong laman ay si Kristo na hindi nagkakasala. Hindi na ikaw yan. Hindi mo na pagmamayari ang sarili mo ngayon sapagkat patay ka na dyan. Kaya nga sabi nga dito na tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Patay na yung dati mong sarili bilang makalaman. Ngayon, lumalakad ka na ngayon sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, ang pananampalatayang ito ay kanino? Sa anak ng Diyos. Ang pananampalataya mo pala ay sa anak ng Diyos. Faith of Christ. Pananampalataya ni Kristo. Ano ka pa magkakasala dyan? Kaya pag sinabing, hindi ako nagkakasala, yung ako doon, yung bagong ikaw, si Kristo, yung malaking ako na tumatahan sa atin ngayon. Kaya nga hindi ako yung binhi ng Diyos na tumatahan sa atin ngayon. Doon sa 1 John 3:9. Kaya nga may bago ka ng binhi. Hindi na ikaw yung binhi ng dating binhi sa unang Adan. Ikaw ay bagong binhi na kay Kristo saan? Sa Espiritu at hindi na sa laman. Kaya nga lumalakad na tayo sa Espiritu at hindi na sa laman. Sapagkat patay na nga tayo dyan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kanila ay binubuhay pa rin nila. Sila na may nananampalataya rin. At ang pananampalatayang meron sila ay kay Kristo. Ayun na nga po ang the big question. Kapag ikaw nasa iyong Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ba ang nagtuturo sa iyo para ikaw ay magkasala? O para ikaw ay gawing banal at matuwid sa harap ng Diyos? Dapat ganun. Kaya kailangan dito renewing of mind. Pagbabago ng kaisipan. Sige kayo naman po. Baka may tanong, Rasha. Salamat, Esther, sa pahayag.
Jeban, pakihanda mo kapatid yung latag natin sa unang kamatayan. Okay. Rasya, baka may tanong dyan. Okay, another question dito, bro. Kung hindi ka na nagkakasala, bakit tayo tinuruan ni Jesus na araw-araw manalangin nang patawarin mo kami sa aming mga kasalanan? Mateo 6:12. Wala namang sinabi ang Panginoon na araw-araw kayong magkasala at araw-araw ko kayong patatawarin. Uy, gising kayo. Ang sabi sa panalangin, humingi kayo ng tinapay, pagkain araw-araw, hindi magkasala kayo araw-araw. Anong mga kalukuhan Ano ninyo? na po yung mga tanong na yun? Saan? Wala sa Bible yun. Magkakasala kayo kasi mananalangin lang kayo, okay na? Basahin nyo nga yung Lord's Prayer, ilayo mo kami sa tukso at huwag mo kaming pagkasalain. Kayo naman magkakasala, saka kayo hingi ng tawad. Magsisi kayo sa unahan, hindi sa hulihan. Amen, amen. Kung kailan kayo magkakasala tapos magsisisi kayo, araw-araw pa. Grabe, abusado kayo. Sige, Jeban. Amen. Kasi yung tanong wala sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Yun ang tama yung sinabi ni Dayuhan. Na ang nakasulat ay ilayo mo kami sa tukso. Yeah. At bigyan nyo kami ng makakain sa araw-araw. Hindi sinasabing patawarin mo kami araw-araw. Hindi gano'n. Kasi ang Diyos, ang kanyang galit, ang kanyang pagpapatawad ay mayroong katapusan yun. May mga taong pinarusahan ng Diyos. Ngayon, tayo hindi mamamatay dahil kay Kristo, no? Kasi si Kristo ang namatay para sa atin. Yeah. Namatay siya sa laman upang tayo ay mabuhay. So ang ginawa niya sa laman, yun ay ang kabayaran ng iyong kamatayan sa laman. No? Kamatayan sa laman yun kasi ang espiritu mo hindi naman namamatay. No? Ang namamatay ay yung kaluluwang may laman. No? Kaya doon pumasok ang kamatayan. Hindi po ba? Kaya ang tao na pinanahanan ni Kristo, nagkaroon siya ng unang, no? Yung kamatayan, no? Ang kamatayan ni Kristo sa krus. No? Ibig sabihin, kung si Kristo ay nakipag-isa sa iyo at nanahan sa iyong katawan, kung ano ang meron siya, ibinigay niya sa iyo. Diba? So, ibig sabihin na hindi mo na kailangang maghintay ng kamatayan mo para maging matuwid ka at para mabuhay ka muli. Dahil siya na mismo ay namatay at nabuhay muli. Diba? So, kung ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa iyo, diba? Bagamat ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, no? Kaya siya napako sa cross, ngunit buhay sa katwiran. Kaya naman siya nabuhay muli. Yeah? That is Romans chapter 8 verse 10. Yeah, basahin yung Romans chapter 8 verse 10. Yan ang nakasulat dyan. Na bagamat ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, no? This is about the Spirit of Christ na nananahan sa'yo. No? So, bakit mo pa sasabihin, hindi kasi nasa laman pa tayo. Mamamatay pa tayo. No? Kaya nga mayroong Kristong nananahan at ibinigay ang kanyang Espiritu. Diba? Namatay sa krus at binigay ang kanyang Espiritu para sa'yo. At mananahan siya sa'yo. Yeah? Kaya siya nananahan dyan sa katawan na yan. Ang ginagawa niya
ay nagbibigay buhay siya. No? Pero at the same time, taglay na ng katawan, may kamatayan, ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya yun ang una mong kamatayan. That is your first death. Yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 na itinakda sa tao na mamatay na minsan. Referring to Psalms 82. No? Psalms chapter 82. Sabi dito, Salmo chapter 82 verse 6 to 7. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon may, no? Dito, itinakda, ano? Gayon may mamamatay kayo parang mga tao at mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Yun ang laman ng Hebreo 9:27 na itinakda sa tao na mamatay na minsan. At ito ay ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus. Na doon ang tao mamatay. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay mamamatay at magbibigay ng kanyang buhay para doon sa mga taong tatanggap. No? Tatanggap ng salita. Yan ang salita ng Diyos. No? At sino mang dinatnan ng salita ay tinatawag mga Diyos. Sabi sa John chapter 10 verse 34 to 35. So, yun po, yun mga kapatid. So, hindi nyo kailangan na maghantay na mamatay para maging banal. Kundi, manampalataya kayo na meron ng namatay at muling nabuhay para sa inyo. No? Ang sinasabi niya, mamamatay pa kayo, charge to Christ. Mayroong Kristo na namatay para sa iyo. Yan, kayo naman. Baka may tanong. Salamat, Jeff. Baka may tanong po dyan. Okay. Mga bro, gusto ko lang mag-follow up dun sa nagtanong kanina patungkol sa Lord's Prayer. Sinasabi nyo ba na hindi na dapat bigkasin yung sa verse 12 na and forgive us our sins? Napatawad na kasi kapatid na Russia. Nung tinuro yan ng Panginoon, buhay pa siya para matupad. Kaya napagalitan, na-rebuke ni Jesus si Peter nung sinabing, hindi ka mamamatay. Kasi ang layunin niya, kaya siya naparito, para mamatay. Pero sabi ni Peter, Amen. sa pamamagitan ng Diablo, hindi ka mamamatay, hindi mo babayaran ang kasalanan ng mundo. Yung prayer niyan kapatid na hinulan na yan na patatawarin niya ang lahat. Pinatawad na po. Kaya kung humihingi pa rin kayo ng tawad, ang sabi ng Muslim, bakit kayong mga Kristiyano, sabi ni Abdul, humihingi pa rin kayo ng tawad? Akala ko ba may tagapagligtas kayo? Akala ko ba may nagbayad sa kasalanan ninyo? Muslim ito. Kaming mga Muslim, wala kaming tagapagligtas, kaya kami nananalangin, humihingi ng tawad. Pero kayong mga Kristiyano, bakit umiiyak-iyak kayo na parang mga Muslim, na parang walang nagpapatawad sa inyo? Mga walang utang na loob ito. Ibinigay na yung buhay ni Kristo para patawarin once and for all. Pinatawad ang kasalanan. Tatanggapin nyo na lang yung biyaya na yon, yung kamatayan niya. Anong gagawin ng mga Kristiyano? Hindi tinatanggap yung biyaya. Kaya hingi ng hingi. Samantalang ibinigay na. Nasa harapan nyo na ang biyaya. Hingi pa rin kayo ng hingi. Bakit di nyo tanggapin ang biyaya? Sige kapatid na Rasha, mayroon pa bang tanong dyan? Okay, thank you sa sagot bro. Question dito bro. Sa Facebook pa din pa tayo ha. Question dito. Kung hindi ka na nagkakasala, bakit sinabi sa James na tayong lahat ay nagkakamali sa maraming bagay? James 3:2 daw yan. Yung pagkakamali kapatid, yung pagkakamali na yan, sa aral yan. Pero bilang tao, sabi nga, to err
is human, but to forgive is divine. Ang problema ng tao, hindi makapagpatawad. Kasi bilang tao, may damdamin ka. Kaya nga kailangan maipanganak kang muli para mamatayin na yung dati mong pagkatao at magbunga ng Espiritu sa inyo. Kaya lang, kayong mga reliyoso kayo, na mga tinatawag na mga Kristiyano kayo, kayo pa ang nagpapasimuno sa pagbibigay nyo ng buhay sa kasalanan. Pinatay na ang kasalanan. Kailangan nyo ma-born again. Pero bago kayo ma-born again ng Espiritu, kailangan muna ninyo matanggap ang katuwiran na hindi kayo nagkakasala. Ang problema, hindi nyo matanggap na hindi kayo pinagkakasala ng Diyos. Basahin nga natin, 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19. Kung binibilangan pa kayo ng Diyos ng kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay ipinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Bakit ang mga pastor ninyo binibilangan kayo ng kasalanan? Magpatawaran kayo. Magpatawad kayo kasi pag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Ang kulang ninyo, hindi kayo marunong magpatawad. Nagiging ganap tayo, pakibasa, Jeba, sa Matthew 5:38 to 49. Pakinggan nyo ito, kapatid, kaya kami nagiging ganap dahil nagagawa namin ito. Sampalin nyo kami sa kaliwa, ibibigay pa namin ang kanan. Murahin nyo kami, hindi kami nasasaktan. 5:38, Pababa. narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa mga masasamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, ihirap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At ang sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumalakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Yan na ba? Sige ba, kapatid, tuloy mo lang. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat ipinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsiiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya nga'y mangagpakasakdal. Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Paano nyo magagawa yan kung mga nasa lamang kayo? Kung hindi pa kayo born of God, kung hindi pa kayo mga banal, hindi nyo magagawa yan. Ang magagawa nyo lang, tanggapin ninyo ang katwirang, hindi kayo nagkakasala. Dahil pag sinakdal kayo at kinaladkat kayo sa hukuman,
at tinanong kayo, akala ninyo babawasan ang kasalanan ninyo kung aamin kayo ay nagkakasala? Pandaraya yan. Sa batas, walang awa dyan. Pag sinabi mong nagkakasala ka sa araw ng paghukom, patay ka dyan sa katuwirang nagkakasala ka. Tanggapin mo muna. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Katuwiran muna bago kayo magbunga ng Espiritu. Katulad namin, binago ng Diyos kami, inalis sa amin. Kaya wag nyo kaming itutulad sa inyo. Hinahatak namin kayo sa kalagayan namin. Huwag nyo kaming hilain sa kalagayan ninyo. Kasi kung pare-pareho na tayong nagkakasala, sino pa ang magliligtas? Wala na. Ang mga matuwid ang maliligtas at ang mga banal ang naghahayag ng magandang balita. Kung sino man sa inyo na naghahayag ng magandang balita pero nasa laman nagkakasala, mga bulaan yan, walang gantimpala, walang madadala sa Panginoon. Kami, nagbibigay buhay kami. Kailangan ma-born of God kayo para kayo magbunga. Pero ang binibigay namin sa inyo, ang katuwirang hindi kayo nagkakasala. That's the law. If you go against that law, you die. Kala ninyo ang magkasala, ganun lang. Mahalaga pa talaga sa inyo ang magkasala. Para ano? Para patatawarin kayo? Pinatawad na kayo. Pinatawad na kayo, kaya pwede na kayong magbunga. Baka may tanong pa dyan, Rash. Hello. Question dito mga bro sa Facebook pa din ha. Question dito, naka-Japanese yung name. Kung hindi ka na nagkakasala, bakit may babala sa mga believer na huwag mahulog sa tukso? Mateo 26:14. Yan. Hindi kayo nagkakasala. Ginawa ng Panginoon yan. Kaya kayo binabalaan na huwag magkasala sa gawa dahil yan ay masama. Pero kayo nagkakasala. Kaya kayo binabalaan huwag kayong magkasala. Pero sa katuwiran, hindi na kayo nagkakasala. Hey, do y'all motherfuckers speak English? Pababa muna, Rasha. Ibaba mo muna yan. I don't speak Minion. What the fuck is that? Pababa mo na, Rasha. Ibaba mo. Yan, salamat. Ngayon, kaya ang mga inaakay o tinuturuan, binabalaan silang huwag gumawa. Kasi masama yun. Pero may magandang balita. Sa mata ng Diyos, hindi na kayo nagkakasala. Pag tinanggap nyo yan, magagawa nyo ng hindi magkasala. Okay? Mag-mute lang muna ako ha. Ituloy nyo, Jevan. Yan. Kaya makikita mo nga, yung mga umakyat kanina. No, yun yung mga kumakalaban sa Rochi. Makikita mo, di ba, yung mga ugali nila. Kasi nga, relihiyoso, pero nagkakasala. Di ba? Hindi sila naturuan ng pastor nila kung paano makaalis doon sa pagkaalipin niya. Alipin yun eh. Alipin ng kasalanan. Kaya kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. At ang sagot pala doon, sinagot ko na yun kanina, pero dito sa Lucas, para hindi sila mga hulog, di ba? Hindi sila mahulog sa tukso. Tingnan mo dito sa Lucas 12:36. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon. Kung siya'y bumalik, tingnan niyo mga kapatid,
na galing sa kasalan upang kung siya'y dumating. No? Kaya nga mangagpuyat kayo, mangaghanda kayo. Diba? Upang siya'y dumating at tumuktok. Kasi si Kristo nung umakyat sa langit, di ba sabi niya, sa maikling panahon, sabi niya, di ba? Sa madaling panahon, ay pabalik ako. Di ba? Sabi niya. At kakatok. Di ba? Kakatok siya eh. Di ba? Ngayon, kumakatok siya. Di ba? At ang sino mang magbukas, sino mang tumanggap, sabi niya, ay tatahan ako sa loob niya. Di ba? Hindi lang siya, kundi pati ng Ama. Di ba sabi? Kami mananahan sa loob niya. Yun ang ibig sabihin, no? Mangagpuyat kayo. Kaya kayong mga Kristiyano, magpakabanal kayo. Show yourselves, sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1. Show yourselves approved to God, no? Show yourselves approved to the calling that you have been called. Di ba? Kasi tinawag kayo ng Diyos upang magpakabanal. Sabi doon para huwag kayong mahulog sa tukso. Di ba? Kasi nga, paano kayo dadatnan ni Kristo? Di ba? Kakatok ba si Kristo sa puso mo kung gumagawa ka ng kasalanan? Hindi, di ba? Paano siyang kakatok? Di ba? Kaya nga, sabi dito, maghintay kayo. Sabi sa 37, mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon. Yeah. Kasi si Kristo nag-aakyat panaog. Di ba? Sa langit. At kumakatok, no? Sa bawat nakikinig. Ang sino mang nakikinig ng salita ng Diyos. No? Na ang salita ng Diyos ay pinag-iingyatan nila. Ang Diyos ay kakatok. Siya'y kakatok. Di ba? Kaya siya nakita ng mga apostol na umakyat sa langit ay para upang siya'y kumatok sa inyong mga puso. Alam nyo, tinuro niya ang kaharian ng langit. Nasaan ang kaharian ng langit? Sabi niya, ang kaharian ng langit ay nasa loob niyo. Di ba? Doon yata sila, Brother J-Ban, nakalimot. Kaya nga, akala Nakalimutan nila pumunta si Jesus Christ sa malayo. Pero sabi ng Jesus Christ, aalis ako. Sabi, di ba, sa Matthew, John chapter 16, kung hindi ako aalis, di ba, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Di ba? Kasi nga, kung hindi siya aalis, walang makapasok sa inyo. Dala niya ang susi. Nasa kanya yung susi. Di ba? Umakyat siya doon, papasok sa kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit, nasaan? Nasa loob niyo. Kaya, tok, 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 knock, knock, knock. Di ba? Ang mga tulog na Kristiyano, di ba? Nagkakasala, tulog. Di ba? Ang iba, patay pa. Di ba? Brother J-Ban, kailangan pang mabuhay. Ay. Oo, kasi paano nyo mapagbubuksan siya? Di ba kaya kayo mga relihiyoso hanggang ngayon na nagkakasala? Di ba? Kaya hanggang ngayon hindi kayo makaalis-alis sa kasalanan. Di ba? Kasi hanggang ngayon naghihintay kayo sa Panginoon. Samantalang palagi siyang kumakatok sa inyo, hindi niyo naman pinagbubuksan. Sabi niyo, hindi pa, mamamatay pa kami. Di ba? Yun ang mga aral nyo. Kaya kami nangangaral sa inyo ngayon. Kaso, ang titigas ng mga ulo nyo. Ayan. No? Kaya yung sabi niya dito, mapapalad yaong mga alipin. Hindi pa nga anak yung tawag niya sa inyo, mga alipin pa kayo. Di ba? Kasi magpaalipin muna kayo sa katwiran. Kailangan nyo magpasakop, hindi sa iglesia. Kasi mga iglesia, mga pasaway. Pinapagalitan ni Pablo. No? Magpasakop kayo sa ROG, sa katwiran ng Diyos. Kayong mga iglesia ng mga pasaway.
Nasa Romans chapter 10 verse 3. Di ba? Ngayon, kasama na kayo doon sa mga ayaw magpasakop sa katwiran ng Diyos. No? Pinaglalaban nyo ang mga relihiyon nyo. Diba? Dahil hindi nila alam kung papaano ginagawang matuwid ng Diyos ang mga tao. Ayaw nilang magpasakop saan? Sa katwiran ng Diyos, sa righteousness of God. Sabihin nun, ayaw nilang maging matuwid. Yeah. Ayun yan mga kapatid, ang ibig sabihin nun ng Matthew chapter 26 na maghanda kayo. Sige kayo naman kasi nandyan si Lady May. Lady May, ka naman. Happy pa si Ate May. Ayan nga, Brother Jayvan. Ang problema kasi, ang tanong dito, sila ba ay buhay na kay Kristo o patay pa din? Kasi kailangan kasama sila ni Kristo sa muling pagkabuhay na iyon. Kasi ang kamatayan natin ay kamatayan ni Kristo, kasama tayo doon. At kasabay din ang kamatayan ng ating kasalanan ipinako sa krus. Kasi sabi doon sa Galatia 5:24, yung mga nakipagkaisa kay Kristo. Lahat naman sinasabi sila nakipagkaisa kay Kristo. Ano daw sabi doon kapag nakipagkaisa kay Kristo? Ang mga nakipagkaisa kay Kristo, ipinako na sa krus ang laman kasama ang mga pita ng laman at mga kahalayan nito. Yun palang ipinako. Yan yung dati nating pagkatao, ipinako na sa krus kasama ang pagiging makalaman ng tao, Galatia 5:19. Kaya nung nabuhay na mag-uli si Kristo, kasama rin tayo doon sa kanyang muling pagkabuhay. Pero nasan ang dati mong pagkatao? Naiwan! Saan? Doon sa krus, sa katawan ni Kristo. Noon naman nabuhay si Kristo, bit-bit pa rin ba niya kasalanan ng tao? Hindi na. Kasama ka doon sa pagkabuhay na mag-uli. So, ibig sabihin, hindi mo na rin bit-bit ang kasalanan mo. Kasi kasama ka ni Kristo nung nabuhay na mag-uli at buhay na ni Kristo ang ibinigay na sa'yo. Kaya nga hindi napatay ang tingin sa'yo ng Diyos, kundi buhay. Kaninong buhay? Buhay ni Kristo. Kaya nga siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan eh. So hindi mo na rin bit-bit ang kasalanan mo. Ipinako na yan sa krus kasama ni Kristo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang kailangan kasi talaga dito pagbabago ng kaisipan at sa katwiran. Kailangan yung katwiran natin naka-align eh. Kaya nga kung ikaw ay nananampalataya, no, kilala mo dapat ang iyong sinasampalatayanan. Dapat kilala natin. Yung sinasampalatayanan natin, may kapangyarihan ba ito na tayo ay palayain sa pagkakasala? Di ba siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Ay kung inalis na ang iyong kasalanan, siya ang nag-alis. Bakit sinasabi mo pa rin na nandyan ka pa rin sa pagkakasala kung inalis na sa'yo? At nananampalataya ka na si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Di dapat, yan ang sinasampalatayan ng tao. Teka, patay na ako dito. Wala na ako dito. Binago na ako ng Diyos. Dapat ganyan ang mindset natin. Binago na ako ng Panginoon. Bagong nilalang na ako. At gagawin ang mga bagay na ito. Anak ako ng Diyos. At ang aking ama ay hindi nagkakasala. Dapat ako na anak niya, ganun din. Katulad ng aking ama na siyang lumalang sa akin. Ba? Sabi doon sa Ephesians chapter 2:10, tayo ay gawa ng Diyos na nilalang kay Kristo. Pwede mo yun, ang Diyos ang gumawa, nilalang ka pa kay Kristo, kawangis katulad niya. Si Kristo hindi nagkakasara, kung nilalang ka kay Kristo, dapat ganun ka din. Lalang ka nga sa Kanya eh. Katulad at kawangis ni Kristo.
Kaya nga, dapat makita natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano gumalaw sa atin. Kasi yung hindi nagkakasala, gawain kasi ito ng Diyos sa tao. Gawain niya ito, hindi ito kaya ng tao. Ang nakakagawa nito, ang Diyos. Ang tao sumusunod. Kaya nga sabi doon sa Philippians 2:13, ang Diyos ang gumagawa sa tao, sa inyo, maging sa pagnanasa ng paggawa ayon sa kanyang mabubuting kalooban. Ang Diyos pa rin ang gumagawa sa atin eh. Ang pananampalataya natin ang siyang gumagawa sa atin. Bakit yan nakakagawa? Sumusunod ka eh. Kaya nga ang pananampalataya may bunga ng mabuting paggawa. Oh. Kapag kinananampalataya, aba, isusunod ka. May paggawa ka dyan. Susunod sis. ka. May question pa dito, sis, ha? Ha? May mga tanong pa dito. Ano po yun, bro? May question pa dito, sis. Ang question dito, kung hindi ka na nagkakasala, bakit sinasabi sa Galatians 5:16 to 17 na may pakikipaglaban pa rin sa laman laban sa espiritu? Sasagutin Yan ko yung nga ano, siya. ang laman at espiritu, hindi mo talaga yan pwedeng pagsamahin. Magkalaban talaga yan. Kaya nga tayo kailangan mamuhay sa espiritu. 'Di ba? Kaya nga yung dati mong pagkatao, ang ginagawa ng dati mong pagkatao, ano yun? Makalaman. Kaya nga, kailangan mong ipanganak sa espiritu. Kasi ang pumapatay sa gawa ng laman ng Espiritu Santo. Roma 8:13. Sabi doon, no, na ang Espiritu Santo ang pumapatay sa gawa ng laman. Kung ikaw ay bagong nilalang na, at ang tumatahan sa iyo ay Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa iyo. Siya ang gumagawa sa iyo. So, kailangan wala ka na doon sa laman. Kasi ang nilalakaran mo na ay sa Espiritu. Kasi pinanganak ka na sa Espiritu eh. So, nakaisipan. Lumalakad ka na sa Espiritu at hindi sa laman. Dahil sabi doon sa Roma 8:8, ang nasa laman ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga tayo ay kailangang maipanganak sa Espiritu. Talagang may spiritual battle yan. Paano mo malalabanan ang dyablo kung ang dyablo mismo ay nasa loob ng tao at wala sa tao ang Espiritu Santo? Yun bro, ang sagot ko dyan, bro, Rasha. Okay. Baka may tanong pa? Question dito sa First John 1:9. Kung hindi ka na nagkakasala, Gusto bakit bang sumagot sa inutusan inyo? ang mga Kristiyano na ipahayag at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan? Ano pa ulit bro? Ulit. Sa First John 1:9 daw, bakit inuutusan ang mga Kristiyano na ipahayag at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan? Yan. Ayan kasing 1 John 1:9. Diga, yan mula sa 1 John 1:6 hanggang 1 John 1:10. Oh. So diyan, kailangan talaga na magsisi ang tao. Ipahayag ang kasalanan. Kasi pumuposisyon kami bilang nandoon na sa resulta ng ginawa ni Kristo sa amin. Hindi na kami pumuposisyon doon sa dati mong pagkatao. Pumuposisyon na kami bilang kami ay nagsisi, tapos nang magsisi, pinatawad at tumalikod sa kasalanan. So ang aming tinitindigan ngayon, yung resulta ng tinapos na gawa ni Kristo sa amin. At ano ba yun? Yung ginawa niya kaming matuwid. We are the righteousness of God in Christ, 2 Corinthians 5:21. Tayo ay pinatawad ng Diyos. Ano pa? Tayo ay may bunga ng ikababanal. Nasa Roma 8 yun. O 6 yata yun. O ano pa? Tayo ay bilang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, hindi pinagkakasala. Kasi nga ang pagsisisi, yan ay
kaloob din ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi. Nandoon sa Titus, chapter 2 yata, verse 25. Nang sabi doon, ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi sa tao. Kaya nga ang pagsisisi, hindi yan sa emotion mo lang na nagsisi ka ganito, tas kinabukasan, balik ka na naman sa dati. Ang pagsisisi, tunay kang tumalikod sa kasalanan, sa dati mong ginagawa. Yun ang tunay na pagsisisi. Kaya nga sabi nga dyan, kapag ipinahayag mo at ikaw ay nagsisi, ikaw ay lilinisin. Kapag ba sinabing ikaw ay nililinis, madumi ka pa rin ba kung patuloy kang nililinis from glory to glory to glory? Kasi tumalikod ka na nga sa kasalanan. Yan ang sagot ko, Brother Rasha. Yan, at Manuela, baka may sagot ka doon sa tanong ni Brother Rasha. Yun sa Okay first na John yun, 1:9 okay na yan. na Kailan mo na sumagot? Si Ate Manuela, pabate. pabate. Sige, Yes, baka pabate. kayo kulang email. Sige, baka may tanong pa, Brother Rasha. Okay, question dito. Sabi ni Lynn Marie, alangan naman kung wala kang spirito, paano ka mabubuhay dito sa mundo? I think Correct. ano to. Tanong kung binago ka na ni Kasi Kristo. Espiritu Santo ang bumubuhay. Sabi niya, tanong ka, kaya binago ka na ni Kristo, hindi ka na ba nagkakasala kahit kailan? Perfect ka na ba ngayon na wala ka ng kasalanan? Lynn Marie Tams pa din. Kasi nasasagot ako ba? Kasi bilang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, 1 John 3:9. Ang sabi doon, ang sino man, kaya nga sino man, hindi lahat kayang tanggapin nito hindi lahat kayang kainin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Bakit? Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Sinong kanya? Yung ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Sino yung binhi? Si Kristo yung kanyang salita. Nananahan kanino? Doon sa ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Kaya nga kanina pinaliwanag ko yung Galatia 2:20. Kung patay ka na sa dati mo, sabi doon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin, patay ka na dyan sa dating ikaw. Ang bumubuhay na sa iyo ngayon ay si Kristo. Yung pamalit sa bago mong sarili ngayon. Hindi na iyang dati mong makasalanan na ginagawa. Kasi ang kailangan talaga dito yung mindset ng tao, mabago ang kaisipan. Hindi talaga maaari ang sabi doon. Kaya nga binasa ko rin sa Roma 6:1 and 2 Magpapatuloy baga tayo sa kasalanan dahil may biyaya naman ng Diyos? Aba, hindi maaari. Sabi doon. Hindi. Sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Papaano ka pa mabubuhay dyan? O yun ang sagot ko, bro. Ate Manuela, baka ikaw rin. Bakit ano? Ate Manuela, baka may sagot ka rin. Bakit? Anong tanong? Bakit? Ang question niya, binago ka na ni Kristo, hindi ka Hindi na na daw ba maaari. Hindi na talaga nagkakasala kahit maaari. kailan? Yes. Perfect ka na ba ngayon? Yes, tinatahanan ka na ng kanyang nasa iyo na ang binhi, nananahan sa iyo. Ipinanganak ka na ng Diyos. So, paano ka pa magkakasala? Diba? Pag ipinanganak ka na board again ka na. Ipinanganak ka na sa bagong ikaw. Bago na, wala na yung kasalanan sa iyo, kinuha na. Sabi nga ni sister, patay ka na sa kasalanan. Paano ka pa magkakasala kung kinuha na yan ng Panginoong Jesucristo? At ang nananahan na sa iyo, yung banal na Espiritu Santo na siya ang gumagabay sa iyo. Hindi ka pagkakasalain talaga niyan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang bini ay nananahan sa atin. At hindi maaari, tingnan mo yan, hindi maaaring magkasala sapagkat ipinanganak na tayo ng Diyos pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya dapat yung nananahan sa atin, yun ang makikita. Paano makikita sa iyo kung ikaw patuloy na nagsasabi, nagkakasala ka pa? Kaya ang ROG, kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo,
yun ang inilagay sa aming puso't kaisipan at yun ang aming sinasampalatayanan. Pag sinabing ipinanganak ka na ng Diyos na hindi maaari magkasala, yun ang sinasabi sapagkat yun ang ginanap ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Kaya ROG. Yan ang aming sinampalatayanan kaya hindi nagkakasala. Nasusulat. Nasa pananampalataya yan. Okay, thank you. At mayroong question dito. Galing kay Rods. Sa Facebook pa din to mga kapatid na question. Ito tanong ko, pakidetalye nga yung ROG nyo kung kailan, saan at sino lang ang nagtatag niyan. Samahan niyo na yan. Pakisagot, huwag sinungaling. Nasa ano yan, 2 Corinto 5:21. Ang nando doon, nasusulat doon ganito kapatid, sa 2 Corinto 5:21. Ang hindi nakakakilala ng kasalanan ay inaring may sala ng Diyos dahil sa atin upang tayo ay maging sa English, righteousness of God, sa Tagalog, katuwiran ng Diyos kay Kristo. Yun ang sagot doon. Nasusulat mga kapatid, ROG, kung inyo lang malalaman, ROG rin kayo. Kasi sabi nyo nga, kung inyong sinasampalatayanan yung pagtubos sa inyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan, isa rin kayong ROG. Dadapwat patuloy nyo kasing sinasabi na kayo nagkakasala. Kaya yung hiwaga hindi maibigay sa inyo. Kasi nga patuloy yung sinasabing nagkakasala. Samantalang ang ginanap ni Kristo, it is finished. Wala nang kasalanan. Nasusulat yan. Yun lang. Ewan sa inyo naman mga kapatid. Yan ang sagot ni Ate Manuela. Anong tanong ni Brother Rasha? Maganda yung kung saan daw, sino? Kung saan daw, question, nagmula ang ROG. Ayun, nasusulat kapatid. Sige sis. Ang question dito, yung detail daw ng ROG bilang isang grupo, kung unang-una sino daw yung nagtaguyod or nagtatag niyan, sino pangalan, kailan daw naitatag, so that is date or something, tapos saan daw yung parang parang Dito kami sa internet. Dito kay Russia, pinanganak kami kay Russia. Dito kami pinanganak sa internet. Hindi po, na year 2000, bago pumasok ang 2000, ako kasi katulad ng mga ibang mananampalataya, may misyon sa Diyos. Sinabihan niya ako, a voice from within, hindi outside, nangusap sa akin na ako'y, dahil kay Kristo ako ay naligtas na at hindi na nagkakasala. So pinangaral ko yun na wala akong daladalang mga talata kasi narinig ko lang yung tinig. So pinangaral ko kahit wala akong talata. Nung nakapasok na ako sa Facebook, nung pinapangaral ko na ito, saka binigay sa akin yung mga talata. Year 2000 ito mga kapatid, ito yung pagpasok ng year 2000, ito na yung ikatlong araw na sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia sa ikatlong araw. Yan yun. Simplihin lang natin, Russia. Pero dito kami sa Russia, nangangaral. Ito ang iglesia namin. Kayo yung mga tinuturuan namin. Sige, proceed tayo sa next question. Russia, baka Okay. mayroon pa. Question dito, bro. Galing ito kay Lynn Marie Paden. Sabi niya, really? Sana ba yun? Bago tayo ipinanganak, mayroon na tayong original sin. Paano wala tayong kasalanan? Paano nyo ibale? Wala ang original sin ninyo. Wala na, nabayaran na. Good news, kaya nga good news, it is finished. Nabayaran na. Binayaran na yung original sin, nabayaran na.
At sa katwiran na ngayon, ipinapangaral na yung katwiran ninyo, karapatan ninyo na hindi kayo madaya ng kalaban, hindi kayo nagkakasala. Yan ang batas ng Diyos. Wala lang nagtuturo sa inyo. Dahil yung mga pastor ninyo, mga bulaan, ang magandang balita, hindi kayo binibilangan ng Diyos ng kasalanan. Pero yung mga pastor ninyo, tanungin ninyo, yan pa ang nangunguna. Sabi sa amin ng pastor ninyo, hindi na ba kayo hindi na ba kayo pag nakakakita kayo ng magaganda, pastor ito hindi na ba kayo nakakaisip ng kalaswaan? Pastor ito Nangunguna kasi yung mga pastor ninyo, mga born again. Hindi sa inyo itinuturo ang magandang balita, hindi kayo binibilangan ng Diyos ng kasalanan. Para pwede na kayong lumapit sa Kanya at humingi ng banal na Espiritu. Hindi itinuturo sa inyo na pwede palang hingiin ng banal na Espiritu para magbunga naman kayo, magbago naman yung pamumuhay ninyo. Yung katwiran ninyo sa laman, kamatayan niya. Next question. Ang gaganda ng mga sagot mo, Ate Manuela, Esther. Kayo nga muna ang sumagot sa mga tanong. Kasi pag nakikinig ako sa mga sagot nyo, naboborn again ako Kayo muna sumagot sa mga tanong. Ano ang tanong pa? Okay, dito tayo sa question again sa Facebook muna tayo mga kapatid. Si Genie Boy Esteban, shoutout pabati po sa mga ROG. Shoutout din kay Lynn Marie Tams. Medyo hindi maganda yung pag gamit ang words, hindi muna natin babasahin. Aladin Gregorio, shoutout sa kanya. Hindi din natin pwedeng banggitin to. Shoutout na lang daw kay Cal, so ganoon na lang. At dito tayo sa TikTok siguro. Merong nagtanong dito kay Ozeyaho. Kaya tinatanong ko, yung ROG ba sinusunod yung kautusan ng Diyos gaya ng dietary law? Patungkol sa mga pagkain? Yes, yung Mga bawal, yung mga yung karumal-dumal ayon sa mga kaduman-duman. Oo. Ako may sagot dyan. Sige sis, ikaw sis. Ito sagot ko, no? Nasa Roma 14 yan. Sabi doon, saan ba nagkakasala ang tao? Sabi doon, yung kumakain ng gulay, ay huwag mong hatulan. Yung ano ba yung sabi doon? Yung kumakain ng gulay, huwag mong hatulan. Yung hindi kumakain, yung kumakain, huwag mo ring hahatulan. Sapagkat parehas lang naman silang tumatawag sa Diyos. No? Ngayon, yung kasalanan dyan, yung paghatol. Yung paghatol. Para sa akin dyan, yung paghatol niya. Ngayon, dahil ito yata siguro ay law-keeper, siya, sa amin kasi, sabi nga, ang nilinis na ng Diyos ay wag mo nang sabihin pang marumi. Kasi ang nagpaparumi sa tao, kung sasabihin mo na dahil kumakain ka ng ganito, o katulad nila, sila hindi kumakain ng mga baboy, o ano, no? Sa amin kasi, yun nga, sabi ko nga, yung nilinis na ng Diyos ay wag mo na sabihin marumi pa. Kasi nilinis na yan ng Panginoon Ang nagpaparumi kasi sa tao, yung lumalabas sa bibig ng tao, hindi yung kinakain na paloob. Ang nagpaparumi, yung lumalabas sa bibig ng tao, yun ang nagpaparumi sa tao. Yun ang sagot ko dyan. Correct, din ang isasagot ko. Hindi sa pagkain nagkakasala ang tao, kundi sa ibinubuka ng bibig. Sapagkat yung pinakain mo, di ba may talata, idudumon mo rin yan. Dadapwat yung bibig na ibuka mo at yung dila mo ginagamit sa hindi maganda,
doon ka pagkakaroon ng pagkakasalan. Doon na dadaya ang tao sa kanyang pagbuka ng bibig sa pamamagitan ng kanyang dila. Ano sabi? Huhusgahan ka sa iyong sinalita, maging sa pagpapakada banal o sa magkaroon ka ng kasalanan sa paghatol. Kaya hindi sa pagkain. Yun, ikaw muna bro. Bro Juan. Ang ROG kasi, pagdating kasi sa pagkain, ano na tayo eh, katwiran ni Kristo na ang ating, hindi na tayo ang Ilayo nabubuhay mo, sa- Brother Righteous, ng konti yung ano mo sa isa mong cellphone kasi nag-e-echo ba? Lumayo ka ng konti sa isa mong cellphone. Sige na ang ko eh. Tayo kasing mga ROG, tayo ay naging katwiran ni Kristo. Si Kristo ang gumagawa sa atin. Kung ano yung nililid ng Holy Spirit sa atin, yung ating sinusunod. Kung pagdating naman sa pagkain, dahil wala na kasi tayo sa law eh. Sa biyaya tayo templo ng Diyos. Si Kristo ang nagsasalita sa atin. Sabi doon sa 2 Corinthians 2:20, sabi doon, si Kristo na ang gumagawa sa inyo. Kung si Kristo ang gumagawa sa inyo, pagdating sa pagkain, kung anong lead ng Holy Spirit na dapat ng sundin ng mga ROG, yun ang ginagawa. Kaya kami, wala na kami sa law pagdating sa pagkain. Kung ano yung ikaano ng Panginoon, kaisipan ni Kristo, yun din yung kaisipan ng mga ROG. Kaya wala kami sa law ng yan kasi na yung na yan, para sa tao yan, sa katwiran sa mga tao yan, ibinigay ng Panginoon law na yan para sa tao. Ay kami naman, sa katwiran ni Kristo, nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa amin, kaya yung mga bagay na yan na tungkol sa pagkain, wala na dyan eh. Hindi na sakop ang ROG dyan eh. Dahil si Kristo ang sa aming kaisipan, sa post kaisipan namin, siya yung gumagawa. Ayun sinasabi sa Pilipos 2:13, siya yung gumagawa. Kaya kung si Kristo ang gumagawa sa iyo, kung ano ang sinabi ng Holy Spirit na nananahan sa iyo, yun ang dapat mong gawin. Kaya pagdating dyan, hindi na namin gawain, napagtagumpayan na namin yun na ganyang gawain. Nagtuturo kami, kaya kami narito nabubuhay, gumagalaw, kumikilos, dahil kami ay templo ng Diyos, tahanan ng Diyos, nagsishare kami ng salita ng Diyos para dalhin sila sa katwiran ng Kristo o sa biyaya ng Panginoon, sa katwiran ng biyaya. Doon namin dinadala ang isang mananampalataya para magkaroon siya ng katwiran ng Diyos, para bigyan din siya ng Espiritu ng Diyos na malaman niya yung katotohanan para maging kaisipan siya ni Kristo. Yun lang ang sagot ko about Yun yun. ang dapat kainin. Yung salita ng katwiran. Pwede mag-follow up May isa pa question. akong sagot. Sige, may tanong pa ba? Meron pa daw. Gusto ko lang mag-follow up to more emphasize yung sa aral ninyo patungkol sa pagkain. For example, merong mechanic or parang isang keeper ng kautusan na pumasok sa ROG. Magkakasala ba siya pag sinabi niyang marumi ang mga pagkain ng gaya ng baboy? Magkakasala ba yung tao na yun? Hindi, kasi ang aral namin hindi na nga nagkakasala. Ba't naman magkakasala yun? Ito ang sagot ko dyan. May kasama talaga kami sa ROG na SDA. Meron talaga. SDA siya. Pero siya, lumalakad siya sa espiritu. Hindi doon sa laman na sinasabi nila, ay nagkakasala ganito. Hindi ganun ang kanyang faith, lalo sa pagkain. Kasi hindi kami naghahatulan sa ganyan. Hindi yung, dahil sasabihin niya, halimbawa, hindi kayo kumakain ng baboy, nagkakasala na kayo. Kami naman, hindi kami naghahatulan na ganun. Kumbaga, may pagrespeto sa isa't isa, no? Kasi kami sa espiritu lumalakad, hindi sa laman. Kasi panlaman yun para sa akin, sa laman. So ang sa akin diyan, hindi kami naghahatulan sa ganun. Kasi sabi nga, kung hindi naman, ano ba yung tawag doon, yung sa konsensya mo ba? Kung yan ilabag sa konsensya mo, bakit mo gagawin? Pero kung labag sa konsensya mo, wag mong gawin. Pero kung hindi labag sa konsensya mo, di gawin mo. Pero paano Hindi yung... kasi ang kalaban mo yan, konsensya mo.
O, pero Hindi, si hindi Esther, yung ano, yun ang ano ko dyan. si Esther, sa Kasi marami, pagpapaliwanag kasi kanina na malinis na yung mga maruming noon. Tapos ang idea ng isang SDA na mag-ROG is hindi pa yan malinis. So ibig sabihin nagkakasala siya doon sa hindi niya pagkaintindi patungkol sa salita ng Diyos o kung ano yung malinis at marumi. A question ko, how hindi bro, kasi May bro, hindi paliwanag ako naman, dyan. May paliwanag ako dyan, sige, ikaw sis. muna, brother Isa lang, Righteous. isa lang. Ang about kasi dyan, halimbawa, pumasok ng SD. Ngayon, siyempre, kami kaisipan ni Kristo. Pag sinabi ni Kristo hindi ka nagkakasala, yung sinabi dun sa 2 Corinthians 5:19, hindi na kami kailangan ng Diyos ng kasalanan. Ngayon, kung nasa ROG ka, makikinig ka ng aral ng ROG. Bagamat sa paningin mo bilang ikaw, bilang tao na sabi nagkakasala ka, hindi ka namin hinahatulan dahil ang Diyos nga ay hindi ang Diyos nga ay hindi ka hinahatulan. Ganon din kami. Ngayon, kung aano ka sa biyaya ng Diyos o katwiran ni Kristo, o susunod ka sa katwiran ni Kristo dahil ang aral ng ROG, Kristo, katwiran ni Kristo ang dala. Ngayon, magkikinig ka kung ano yung pinangangaral ng salita ng Diyos para ma-adapt mo yung salita ng Panginoon, yung lead ng Holy Spirit. Kasi kailangan kasi kung ano yung naranasan namin, kung paano ka binago, binigyan kami ng katwiran ng Diyos, kung paano pinanganak sa Espiritu, binigay sa amin yung katwiran ng Diyos, katwiran ni Kristo, yun din yung mararanasan niya. Kung paano ko naranasan, o si Kristo paano kumilos sa buhay ko, ganon din siya. Mararanasan niya rin yan dahil mismo ang Espiritu ng Diyos ang magpapatotoo sa kanya at ang Espiritu niya ang magpapatotoo na siya ay anak ng Diyos. Pag sinabi kasi ng anak ng Diyos, hindi ka na maaaring di magkasala kasi ang ipinanganak ng Diyos nga ay hindi nagkakasala. Ngayon, pag ang Diyos ang nananahan sa iyo, gumagawa sa iyo, depende yan sa Holy Spirit kung paano ka turuan ito eh. Kasi ang Espiritu ang So bro, magtuturo you sa iyo. suggest na yung SDA na yon na papasok sa ROG ay makikinig sa aral ng ROG patungkol sa pagkain. Ibig sabihin, dapat iniisip na niya na hindi marumi ang pagkain ng baboy, tama? Oo, kasi nilinis na ng Panginoon yun eh. Kung anong sinabi ng Panginoon, Jesus, sa talata, ang kanyang nilinis ay hindi na, sabi doon sa talata, ay nilinis na. Sabi ng Panginoon. Ngayon, sinong paniniwala natin? Yung Panginoon na nagsasalita o yung taong o ikaw na sumusunod ka sa salita ng Panginoon o sa Diyos ka sumusunod? Kasi ang Espiritu ng Diyos kasi, ipapaunawa sa iyo yan eh. Papaunawa sa iyo ng Panginoong Hesukristo yung mga bagay na yan. Kaya kung may katanungan ka about bilang mananampalataya ka, kung may katanungan ka sa Diyos ka magtanong, bibigyan ka niya ng, sabi ng Panginoon, ang nagkukulang ng karunungan, sa Diyos lumapit. Ngayon, kung ikaw siya nagkukulang ng karunungan about dyan, papaunawa sa iyo ng Panginoon yan. Sa Kanya ka lumapit. O kahit pwede naman lumapit sa amin, ituturo namin yung ano eh, yung kung paano namin napagtagumpayan yung ganyang gawain. Kasi ang Panginoon kasi, nagbibigay ng linaw yan eh. Magbibigay ng linaw yan para maunawaan mo, para ilagay ng Panginoon ang nais ng Panginoon, ng Spirit, ng Holy Spirit, ang nais ng gusto ng Espiritu kasi, yun masunod siya, hindi tayo eh. Siya dapat ang masunod sa buhay natin eh. Yun lang ang may ano ko about yan eh. Ganito naman, ang sabi naman ni Pablo, sabi niya, kung meron kang kaibigan o kasama na para hindi siya, kunwari hindi siya kumakain ng baboy, tapos ikaw kumakain ng baboy, para hindi siya matisod sa'yo, huwag kang kumain ng baboy. Ganun lang kasimple yun. So, ando doon yung hindi mo pagkain kasi alam mo na ikaw na meron kang tinatahanan ka ng Espiritu Santo at yung isa meron siyang paniniwala pa sa mga bawal na pagkain. So sa kanya bawal kumain ng baboy. So ikaw na nanananahan sa iyo yung Espiritu Santo, hindi ka kakain alang-alang dun sa taong nandun pa rin sa katwiran o kautusan na bawal kumain ng baboy. So ikaw na ang nun para hindi lang siya matisod. Ganun yun. So sinasabi mo sis, kahit ROG natitisod?
Hindi yung ROG natitisod. Hindi mo napakinggan eh. Ito, katulad nga ng sabi ko, ang ROG na tinatahanan na Espiritu Santo. Ngayon, may bisita, katulad niya, may bisita, may mga nagtatanong tungkol sa pagkain. Andun pa rin sila, may malinis, may madumi. Ikaw na bisita ka, wait lang, ikaw na bisita ka, hindi ka kumakain ng baboy. Ikaw na ROG, hindi ka kakain. Dahil para hindi matisod yung bisita mo. Oh, pero ang context ng pinag-uusapan natin, sister, isa itong ROG, hindi lang to bisita. Naniniwala Okay. ito sa ROG. Parehas Okay. kayo ROG, pero iba-iba yung tingin nyo sa pagkain. Ang isang ROG, isa siyang SDA, para sa kanya, ang baboy ay marumi. Kayo naman, sinasabi din ninyo na malinis na nga yan. Ngayon, question, sinasabi mo na para hindi matisod ang kapatid mong SDA na ROG, huwag ka na lang kumain ng baboy. Yun ang sabi ni Pablo ah. Kaya question ko, yung ROG na ba yun na SDA, nakakatisod pa ba? Matitisod pa ba ang ROG? Hindi nga, walang tisod doon. So bakit hindi ka kakain? Bakit kakain ka na? Pwede Bakit? ba akong Uncle Rasha magsalita ng sagot lang? Ay, depende yan bro sa host natin. Ano natin ha? Sino ba to? Si Bro Nash. Bro. Bro Carl, nandyan pa ba? Pabate, pabate. Doon sa yung hindi nagkakasala, tama yung sinasabi ni Uncle Rasha. Kasi kahit kumain ng baboy yung ROG, hindi siya magkakasala. Gaya ni Kristo, di ba? Si Kristo nung kumain siya ng tinapay, kasama niya yung mga disipulo. Sabi, sinisira niya yung Sabat. Ika nila, di ba? Sabi naman ni Kristo, hindi niyo ba nabasa ng si Haring David? Pumasok sa kanya doon sa templo at kinain yung tinatawag na bread of the presence. Hindi sila nagkasala. Sabi ni Kristo, let's upon Tama, tama. So therefore, kung hindi ka talaga nagkakasala, kahit sabihin natin pinagbabawal yung baboy at kinain mo, hindi ka nagkakasala kasi wala ka nakasalanan kahit kainin mo yung baboy. Kaisipan lamang kasi yun ng tao eh. Bakit ba pag-iisipan ng tao na nagkakasala doon sa pagkain? Ang alam ko talaga, ang lumalabas sa bibig ng tao, yun ang nakakapagpasama sa tao. Hindi yung pumapasok sa bibig ng tao na kinakain, kundi yung salitang lumalabas sa bibig ng tao. Saka pati si Yun ang sister, sa akin dyan. saka pati si sister, sa biyaya na nabubuhay ang ROG, wala sa kautusan. Sa biyaya na sa lead by the Holy Spirit nga. Kung ikaw bilang Basta maniwala kayo sa akin kasi ako yung tunay na ROG. Yan ka na naman, Nas. Pero ang problem ko kasi, Uncle Rasha, sorry mapatalastas lang ha. sige. Ako kasi yung naglagay at naglugtok kay Uncle Carl sa pwesto. Kahit tanongin mo sa Uncle Rasha ha. Kung bakit naging founder Namiss ng ko tuloy ROG si Brother Uncle Nash. Carl. Narinig ko na Seryoso, naman. tanongin mo sa Uncle Carl ha. Narinig ko na Ako naman ang yan na. ROG Hindi, na ako siya. ang naglagay sa kanya sa pwesto. ROG na Kaya siya. dapat sa akin kayo maniwala. Oo, si Brother Nash. Oo. Sige, Uncle Rasha, makikinig na lang ako. Kaya Wala yun, siya, baka may tanong pa. yun lang naman ang Follow-up ko. Away ka. Kasi dinidefine nyo yung isang ROG na SDA ba? At kasama doon sa pagiging SDA, yung kaisipan niya na huwag kumain ng karumal-dumal o yung baboy. Eto, sasagot ako dyan ha. Ah, Ang sabi ko nga ulit sa iyo, Brother Rasha, hindi na doon kami nagpo-focus. Sa spiritual kasi kami nagpo-focus sa aral. Ngayon kung sa pagkain, hindi kami naghahatulan sa pagkain. Hindi namin yan tinitingnan kasi dati nung hindi pa namin siya kasama, talagang ang hinahatol niya sa amin ay yung pagsamba ng Sabado. Ang sa amin naman, spiritual yan. Araw-araw nga sumasamba ka eh. Sunset to sunset eh. Halos sa TikTokan nga eh. So ngayon, napag-isip-isip niya na, oo nga no. So nagbago siya doon ng kaisipan. Nagbago, kasi nung hindi pa namin siya kasama, tuwing pupunta siya dito, i-insist na yung baboy, yung Sabado niya, ganyan. Hindi siya matahimik doon. So ngayon, nasa pagsabihan ni Daddy Kali, kung yan lagi nga naman sa amin ay doon ka sa ano. Tapos bumalik ulit siya. Ang sabi niya,
Oo nga, no. Dapat pala ang tao nagkakasala, tapos sa spiritual na pala dapat. Yun ang sabi niya. Kung sa pagkain, uulitin ko, hindi kami nagkahatulan sa pagkain at sa pagsamba, hindi din. Kasi ang katwiran namin doon sa Roma 12:1, ang pagsamba, ikaw mismo, sabi doon, ihandog ninyo ang inyong sarili na bilang isang buhay na handog. No, sabi doon, buhay na handog bilang pagsamba sa kanya na banal, matuwid at walang kapintasan. So doon kami naka-focus doon. Hindi Quick kami question, sis. nakatingin doon sa ganun. Kasama ba yung dinuguan? Ang ROG ba kumakain ng dinuguan? Ako hindi. Hindi ako kumakain ng dinuguan. Hindi ko alam. Ako hindi. Ako rin hindi. Yeah, Pati ako, baboy, Uncle- hindi na rin ako Uncle kumain. Gracia. Ako, Ito, kumakain ako ng sasabihin ko sa iyo, bro, dinuguan, Uncle Rasha. Gracia, kasi tunay na ROG kami. Ang mga tunay na ROG, Yes, sir. hindi yan kakasala. Oo. Ito sa akin, bro. Dati, na kumakain ako niyan kasi ang nanay ko napakasarap magluto niyan. Tapos, ewan ko, nakabasa ako ng Bible, ayun tungkol sa mga dugo-dugo, dati favorite ko yan eh. Siguro, ako na yung kusang tinabangan ba ng, yung panlasa ko ba, yung parang nalansahan na ako sa lasa, pero yun yung sa akin, kaya siguro, at saka siguro sa kaiisip ko na, madumi ba ito? Hindi. Siguro ganun, kaya nga sabi ko nga, kung ikaw ay guilty, kumbaga, ano ba yung, kung ikaw ay kumakain at hindi na ano ng iyong konsensya, wag mong gawin. Kasi parang pakiramdam ko, sasakit lagi ang aking tiyan, pag ako'y kumain ito, nalalansahan ako, parang ganun. So, parang ako'y kumakain, pero parang labag ba sa panlasa ko? Kaya hindi na ako kumain. Pero hindi ko naman sinasabi na nasa sa akin, malaya sila sa akin, malaya sila diyan sa akin. Pero sa akin, ako na mismo tinabangan sa panlasa, kaya hindi na ako kumakain. Ito, series na to. Yung dugo Sige, bro. naman kasi, being a series na to. Yung dugo kasi, hindi naman yan pinagbawal sa mga Israelita dahil bawal lang siyang kainin. Dahil marumi siya. Actually, hindi marumi ang dugo eh. Kung babasahin mo yung Exodus, Uncle Rasha, may Bible na dyan? Uncle Rasha? Ay, open ko pa, bro. Pwede mag-open ako sa dito sa Exodus. cellphone? Hindi. Ay, hindi mo makikita dito sa Kasi, Pero kung may Bible kasi, wala Yan, Bible Manuel. dito. Ano kasi itong mga Bible ko, New Testament, tapos English yung... Wait lang. Ako na lang Dito sa babasa taas ko yung dyan. Bible ko. Wait lang. Ako na lang. Kasi brother Liz yung babasa. Okay. Sige, go. Anong talata Kukuha ba ko yun? ng Bible. Dito babasahin ko ha. Hindi kayo may ha. Ito. Sige, go. Talata yan? 24. Anong verse? 24. 54 lang. Verse 4 to 11. Ito, babasa Ano? na. Nang? Exodus 24, verse 4 to 11. Exodus. Sabi dito, actually, hindi talaga pinagbabawal ng dugo sa mga tao. Hindi naman marumi yung dugo eh. No? Kundi pinalalapit pa sila sa dugo. Ito, tingnan nyo ha. Sabi dito sa Exodus chapter 24 verse 4 to 11, sabi dito, Moses then wrote down everything the Lord had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed young bulls as fellowship offerings to the Lord. Tignan nyo. Sabi dito, then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, we will do everything the Lord had said. Sabi dito, no? Moses took half the blood and put in the bowl, and the other half he splashed against the altar. Yung dugo, binuhos ni Moses sa altar. Okay? Tingnan nyo to. Kasunod. Sabi pa dito, sabi niya, no? He took the book of the covenant and read it to the people. We will do everything the Lord has said. Sabi ng mga tao, we will obey. Moses then took the blood
sprinkled it on the people. Makita niyo, ha? Hindi sila pinalalayo talaga sa dugo, kundi ibinuhos pa sa kanila yung dugo. Diba? Ngayon, ang nangyari lang kasi dito, no? Kaya pinagbabawal ng Diyos yung dugo sa mga Israelita dahil inaalay yan sa Diyos, dahil hindi yan marumi. Walang marumi na pwede mong ialay sa Diyos. Hindi marumi ang dugo. No? Lahat yan malinis. Lahat ng pwede mong ialay sa Diyos, walang bahid dungis. Ultimo tupa, dapat walang bahid dungis. Kaya yung dugo, wag natin isipin na ito'y marumi kahit hindi natin kinakain, no? Hindi ganoon. Kaya siya hindi kinakain ng mga tao, hindi dahil sa marumi siya, kundi yan ay dalisay at pang-alay sa Diyos. No? Kaya ang nangyari, ang mga Israelita, Yes, wala naman. kaya yung mga Israelita, especially yung mga Levites, no? Pa-mute mo na, ate ROD. Nasa pa-mute kasi maingay yung background. So, kaya yung mga Israelita, especially yung Levites, no? Pinakikita dito yung pagbabawal kumain ng dugo sa kanila, hindi dahil bawal ito, dahil marumi. Hindi ganon. Pinagbawal ito dahil yan ay pinaalay lamang para sa Diyos. Okay? Ang magkukonsume neto ay ang Diyos lamang. Hindi mo dapat i-consume yung para sa Diyos. Okay? So yun siya. Ngayon, hindi talaga siya totally bawal. Kaya nung sinabi ni Kristo, hain at handog ay hindi mo nais, ngunit isang katawan ang inihanda mo para sa akin. So, magkakaroon na ng tawag na kaisa-isang alay. Di ba? Kaisa-isang alay. No? Dahil yung hain at handog, hindi na nais ng Diyos. Hindi na niya gusto yan, yung mga tupa, yung mga iisang alay na lang ang tanging niyang tatanggapin. Sino yun? Yung tanging bugtong na anak niya, yung dugo noon. Kaya yung dugo ng anak niya ang kapalit ng lahat. Kaya pwede mo lang kainin lahat yan. Hindi ka nagkakasala, kahit kainin mo yan. Diba? Dahil meron ng pang-alay na dugo talaga. Diba? Kaya nga, gawa 2029, gawa 2028, sabi doon, kayo'y tinubos ng dugo ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi na dugo ng hayop ang pinatutubos ngayon. Ayon sa Israelita, dati dugo ng hayop yan. Kaya hindi na, dugo na ng Panginoon. Kaya yung pagkain ng dugo ngayon, pwede mo na kainin. Kaya sabi kumain kayo. Pag pumunta kayo sa mga lugar na mga pagano, wag na kayo magtanong, kumain na lang kayo. Hindi na kayo Pero nagkakasama. bro, wala naman nagsasabi na ang dugo ay madrumi. Hindi kasi sabi, nilinis na. Actually, hindi siya Sabi ng nilinis. Panginoon, Malinis na. kainin nyo ang aking dugo, ay inumin nyo ang aking dugo, kainin nyo ang aking laman. Correct. So yun siya, bro, no? Kaya, ang dugo, pwede mo lang kainin yung dugo ng hayop, no? Basta lutuin mo ng maayos, no? Hindi kayo nagkakasala dyan. Oo nga, may mga Malaking pagkain na kasalanan hindi doon. pinakain pero hindi ka man nagkakasala. Hindi ka naman magkakasala, kumain ka sa hindi. Tulad ng tulad ng baka. Kumain ka o hindi nagkakasala. Right. Pero yung yung mga ROG na kanina na hindi daw sila kumakain ng dugo. Si Sister Esther kasi sabi niya parang sa lasa. Tsaka ay sabi din niya baka mali or tama. Question ko, anong reason nyo? Bakit hindi naman kayo... Hindi. Paano ba, Sister? Ayun, ang sa akin kasi, bro. Ayan. Ang sa akin kasi, bro, kumakain talaga ako niyan. Kumakain talaga ako niyan noon. Kaya lamang, so, yun nga, nakabasa ako ng Bible na yung dugo, yun nga, yung pag-aalay, ganito, nasa dugo ang buhay, ganyan. So, parang, siguro sa kaisipan din ng tao, kasi ang pumasok sa isipan ko na malansa ang dugo. Parang ganun ang pumasok sa kaisipan ko. So, kapag itinanim mo sa isipan mo na ganun, yun talaga ang magiging panlasa mo. So, para sa akin, ako na mismong tinabangan. Pero kumakain talaga ako dati niyan. Ewan ko ba, tuwing kakain ako, parang nalalansahan na ako sa lasa. Pero dati, favorite ko talaga yun kasi ang nanay ko magaling talaga magluto niyan. Ngayon, parang pag kumakain ako, parang nalalansahan ba ako? Parang gano'n na ang panlasa ko. So, hindi na ako kumain ulit. Yun ang sa akin. Hindi dahil sa
yung bawal yung ano ko siguro nabasa ko rin dahil ang pumasok sa kaisipan ko na ito yung iniaalay itong dugong ito yung iniaalay noon sa Pero yun nga ngayon, at saka na ang dugo. since nalaman Ha? mo Kabate na kay ganun, Nas. Andito pala si Nas. Busy Ako, lang ako, ano, Nas. Ha? sige na, sige na. sa akin naman, yung bigla lang nawala sa akin, parang ganun din, nawalan ako ng ganang kumain yan. Winala na sa akin yung pagkain ng baboy, yung pati yung dinuguan, yung mga yan. Pero kung sana yung lang siya sasabihin nyo nawala. na yung kumakain niya ni hahatulan ko, bakit kayo kumakain niyan? Hindi bro. Kasi kami kasi lumalakad kami sa espiritu. Ang hatol namin sa kanila ganito. Hindi na kayo pinagkakasala ng Panginoon. Hindi na kayo binibilangan sapagkat sabi sa talata, mapalad ang taong kinalimutan na ng Diyos at hindi ibinibilang sa inyo ang kasalanan. Yan ang hatol namin. Hindi yung condemnation. Pag kumain ka, pag hindi ka nagsabat, nagkakasala ka, ganito. Condemnation ang hatol nila. Hindi ganun ang sa amin. Ang sa amin, pagpapalaya sa kasalanan na kayo ay pinatawad na ng Panginoon at hindi na kayo binibilangan ng kasalanan. Kaya nga sabi din sa talata na hindi na kami tumitingin sa laman, ayon sa laman. Tumitingin na kami ayon sa Espiritu. Ayun bro ang sa amin. Sige, Timan Mela, nabati nata kita. Okay, yun lang. Sabi ko nga, yung talaga nawalan na rin ako ng gana na kumain ng baboy, pati nga paborito ko dati, menudo, pati yun hindi ko na kinakain. Basta't nawalan lang ako ng gana. Parang inalis. Basta't nawalan lang ako ng gana. Pati Ako, nga okay yung lang sa akin. paborito ko rin, yung Ako, prito. magana Yung pa rin prito. ako. Sarap ng Oh, lechon. yun, nasa nga yung paborito ko. Yung mga yan, hindi ko na nakakain, ewan ko. Menudo, paborito ko yun. Pero ngayon, ewan ko na, nawala sa akin yun. Nas, balita Marami ko, Nas. namang makakain. Balita ko, Nas, ikaw yung tunay na ROG, Nas. Oo, sinasabi ko sa kanila. Amen. Ako yung tunay na. O kasi claim din namin, Di ba, kami ang binotis tunay mo? na Catholic. Oo, di ba? Sabi ko. Magpalitan tayo, magpalit tayo. Oo. Ayun yung sasabi ko eh. Ako yung nag-order na kay Uncle Cal na maging spokesman. Maniwala sila sa akin. Kaya wala akong magawa dyan eh. Lagi nga Kahit- ikaw, brother Nutsap, lagi kang pinagmamalaki ni Daddy Gal eh. Yan ang nag-order na sa akin. Sabi niya, kilala niyo ba si Nas Mirabines? Catholic yun, di niyo ba siya ginagalang? Siya ang nag-ordain sa akin. Sabi ko sa inyo. Anyway, proceed tayo sa May topic kaibigan kayo natin. sa Uncle Cal. Mahal ko siya. Baka may tanong pa dyan, Rasya. Huwag tayong maista kapatid sa pagkain kasi salaman yan eh. Wala kang pakinabang sa espiritu dyan. Baka may nagtatanong pa dyan, Rash. Okay, 2 hours na tayo ah. next question natin yung patungkol naman sa araw ng worship. Sa Isa araw pa yan, dito- isa pa yan. Move on tayo dyan, kapatid. Kasi wag na nating pag-usapan yan. Kung anong gusto ninyong araw, yun ang gawin nyo. Basta sa amin, hindi kayo nagkakasala. Tapos, Okay. wala na bang ibang... Yung anong araw Pwede gusto nyo niyo? na ba daw ipaliwanag yung sa unang buwan 3:9? Ay, malinaw naman yan. Ang paliwanag dyan sa Roman 6, pag binasa nyo ang unang 1:39 ni Juan, pinaliwanag ni Pablo yan in detail. Sa baptism yan, Romans chapter 6. Okay, yan. Binigay ko lang yung talata. Yung detail niya ng paliwanag ni Pablo sa Romans 6, saka sa Romans 8. Sa Romans 7 naman, kaya hindi siya makawala sa kasalanan dahil nasa ilalim siya ng kautusan, Romans 7. Kaya nagpatutuo siya nung siya ay nasa ilalim pa ng kautusan. Hindi niya magawang magpakabait. Hindi, kasi may kasalanang nakatira sa kanya. Salamat daw kay Jesucristo at pinalaya siya. Pero ang ginagawa ng mga pastor ngayon, si Pablo nga, nagkakasala din. Pambirang mga pastor na ito. Sige kapatid, ano pa? Kasi 2 hours na tayo, baka lumampas tayo ng oras. Salamat na sa Uncle Cal, sorry oras mo pala to. Sorry, sir. Hindi, okay lang. Mabuti nga pinasyalan mo kami dito eh. Okay lang ito, okay lang. Baka bigyan tayo ng extension ni Russia, hindi mabuti.
May oras pala, sorry. Para sa Catholic naman, baka may magtatanong sa inyo sa Roman Catholic, andito si Nash. At kung may gustong makidebate, INC, dito ang Russia. Magmo-moderator. Russia, i-conclude na natin itong program natin. Baka mayroong gustong makidebate kay Nash dito. I-conclude na natin, ha? Sige Okay, ba? Ran? Sige ba? Sige, ang magandang balita, hindi kayo nagkakasala. Ito yung masamang balita. Yung OSAS, wala na kayong kasalanan kahit nagkakasala kayo, wala na. Maniwala lang kayo. Faith alone, maniwala lang kayong hindi kayo, wala kayong kasalanan, bayad na ang mga gagawin ninyong kasalanan. Yan ang masamang balita. Ang magandang balita, hindi kayo nagkakasala. Active living faith yan. Araw-araw, yan ang sabihin ninyo sa Diyos para makahingi na kayo ng banal na espiritu. Ang ROG kasi, kami yung tunay na mananampalataya. Kaya kaya naming ipamalita yan sa inyong lahat. Hindi kayo nagkakasala. Hindi namin sinasabing wala kayong kasalanan. Hindi. Hindi kami osas. Hindi kayo nagkakasala. Yan ang magandang balita. Araw-araw yan. Active living faith yan. Ha? Paniwalaan nyo yan, tanggapin ninyo, yung biyaya na yan, para magbunga kayo, para makalaya na kayo, magbago na kayo. Hindi nyo magawa na hindi magkasala hanggat di nyo natatanggap ang katuwiran na ginawa ng Panginoon. Ginawa ito para sa inyong lahat. Ipinabibigay lang ito sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami ang tunay na mga pari ninyo. Ayos ba na? Baka si Ate Manuela, si Esther, mag-conclude na kayo. Kasi baka may program din yung Roman Catholic. Sige. Nandyan, sa Bro Jesus. Yeah, mag-conclude na kayo. Mag-conclude na kayo sa next Monday ulit tayo. Kasi next Monday ulit. Naka-ano to sa live ko, naka-live pa rin ako ito, naka-WhatsApp sa live ko. Bali, Sige, pasok ako doon. ang sa akin, yung, di ba sinasabi nung iba na pag sa ano ba, sa kabilang buhay pa daw yung pagiging banal. Ibig sabihin, ang sa akin lang, hindi ba pwede dito sa mundo? Kasi para sigurado, di ba? Sigurado. Kasi hindi naman sigurado dun sa sinasabi nila na sa kabilang buhay pa yung kabanalan. Hindi naman sila sigurado doon. Eh di, ngayon pa lang. Magpakabanal na sila sapagkat sigurado, at least para sigurado na. Kasi pagdating doon sa, hindi naman pwedeng pumasok sa langit ang hindi banal di ba? Oh, ay Bakit sa kabilang buhay ba nagpakamatay si Kristo? Di ba? Magpapakabanal na rin lang naman sila. Ay di, ngayon na, magpakabanal na. Di ba? Ngayon pa lang, magpakabanal na tayo. Kasi maganda rin naman mabuhay ng banal. Hindi rin naman mahirap mabuhay na banal. Akala lang ng iba ay mahirap. Pero masarap. Mas masarap ang nabubuhay ng banal kaysa sa mabuhay ka ng marami kang ginagawang mali. Eh di maraming galit sa'yo, di ba? Eh kung nabubuhay ka ng mabuti at banal, eh di maraming magmamahal sa'yo. Di ba? Mas masarap mabuhay na hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot na baka may gumanti sa'yo, o di ba? At saka hindi yung sa Panginoon o mayroon kang magandang relasyon sa Diyos. Hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot. Diba ngayon pa lang, magpakabanal na tayo. O sapagkat, yun naman ang katotohanan. Kung ayaw nilang paniwalaan ng katotohanan, eh di, magpasigurado na sila na ngayon na, hindi wag sa kabilang buhay. Pwede, kung sabi sa kanila, sa kabilang buhay, eh pwede rin naman ngayon na, kung pwede na ba ngayon, eh di ngayon na. Di ba? O, yun lang po sa akin. Brother Jesus, ikaw naman. May talata kasi niyan, 'di ba, na may bunga na ng ikababanal. Hindi ko lang matandaan ng talata na 'yon. Alam ni Brother Jesus 'yon. Si Brother Jesus, kayo naman. Kung wala, ako magko-conclude. Romans, ano yan? Tatlo ang live natin, tatlo ba live natin ngayon? Nag-ano na ako, papasok ko sa iyo, Ate Edna. Romans, Sige, ano yan? Brother 6. Jesus. Romans Datapwat 6. ngayon, sabi dito, dapat. Bumaba na si Romans brother. 6. Bless sa'yo, 22. bro.
Romans Brother chapter Jesus. Romans chapter 6 verse 22. Ayun. Tatapwat ngayong Mm. ngayon tatapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Malaya na sa kautusan, di ba? Itong pinagsasabi nila na under the law pa. Di ba? Na Naka sa ano yan, sa Efeso. Mabasa rin Ito yan yung talata. Roma sa 6:22. Roma 6:21-22. Babasahin ko. 23. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan, Ngayon, at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga ng ikababanal. Mayroon na eh. At ang wakas ay ang buhay na yeah. walang hanggan. Amen. Dito pa lang meron na. May bunga ka na Tama. ng ikababanal. Ano itong pinapangaral ng mga relihiyon ngayon? Na nagpakilalang mga tunay na relihiyon pero hindi naman ganito ang mga aral nila. Diba? Kasi sinasabi dito, ngayon. Diba? Kailan ito? Ngayon din ito. Tingnan mo. Dito rin sa Tito. Chapter 2. Titus chapter 2. No. Dito sa may verse 11. Ito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Kasama pala sa biyaya na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Na nagtuturo sa atin upang ipagtanggi natin sa kalikuan. You see? At sa mga kahalayan ng sanlibutan ito, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal. Kailan? In the future? Nakasulat, sa panahong kasalukuyan. Saan? Doon sa langit? Hindi. Sa sanlibutan ito. Napakalinaw. Huyo kayo ngayon, kayong mga mayayabang, mga reliyoso. Nagyayabang nyo ang mga turo ng mga ministro nyo. Diba? Tinuro nila sa inyo na sa sanlibutan ito. Dire mo, may mabasa ka dyan sa mga comment nila na hanggat nandito daw sa sanlibutan, magkakasala. Iba ang tinuturo ni Apostol Santiago. Ni Pablo pala dito sa kay Tito. Diba? Dito naman sa si Santiago. Kaya na, dyan lang muna kayo. Sa Santiago chapter 2. Chapter 1. Ito naman ang sinasabi. James chapter 1. Verse 4. Inyong pabayaan. Sinabi ba dito? Inyong harangin. Yan ba ang nakasulat? Inyong kutyain. Tama ba? Ang nakasulat to, inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Napakalinaw. Hindi ba nagbabasa itong mga born again, mga baptist? Diba? Hindi na natin sali ang Katoliko kasi galang na lang kay Bronasya. Pero hindi pa nila ito nababasa ito? Nahayaan ninyo. Diba? Bro, para ma-end ko na yung sa live ko sa Facebook, bro ba? I-sum up na natin, bro, ha?
yung podcast natin. So, mga kapatid, maraming salamat sa panonood dyan sa ating Facebook sa mga nagtatanong. So, huwag kayong mahiyang magtanong dyan mga kapatid dahil sisikapin ng Rangers of God na sagutin pa ang inyong mga question. So, nandyan naman sila, sumasagot naman sila dyan, sila Jovan at saka sila Sister Esther na kung hindi pa nasagot yung inyong mga question. So, abangan nyo lagi yung Rangers of God mga kapatid. 12 noon yan, magpo-post kami ulit ng mga new topics at usually kasi yung ginagawa nila is sumasagot in any question patungkol lalong-lalo na sa kabanalan mga kapatid at hindi pagkakasala. So gusto ko lang i-promote mga kapatid, mamaya 10 PM yan, meron din akong podcast every 10 PM, Pastor Alexander Santos naman mga kapatid, at si Bishop Iramis mga kapatid every 7 PM yan sa Tuesday, at meron ako sa podcast sa Calvinist every Sunday yan 7 PM, at meron din ako sa Messianic mga kapatid every Saturday yan 7 PM. At sa gustong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin mga kapatid doon sa Debate and Podcast. I-record natin yan at i-upload sa ating YouTube channel. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV mga kapatid with Rangers of God, and we're out. Amen. Salamat, Bro Rasha. Amen. Thank you.